in love with my best friend. Lucky! Lucky, siyempre, isipin natin na lucky tayo lagi, 'di ba? Sa mga ganap sa atin sa buhay. Ano man 'yan nangyayari sa atin, napakasimpleng pangyayari man 'yan, basta maganda ang kinalabasan, you're lucky. Happy Friday, everyone! Happy Friday, ka-vibes! Kamusta ka naman dyan? Nasa bahay ka pa ba? Nagpapahinga? Ayan ha. O nasa biyahe ka na ngayon? Oh, 'di ba? Long weekend eh. For sure, may ilan dyan na uwi sa kanilang mga probinsya dahil nga long weekend na naman, ka-vibes, and happy Eid al-Adha sa ating mga ka-vibes na Muslim. By the way ha, next week naman ay kasunod na holiday ulit, diba? Talaga naman, ang saya-saya. Which is our Independence Day. Ayan, diba? Kaya sulitin nyo na ang nalalabing araw ng mga bakasyon, di ba? Bago magsimula ang pasukan, lalo na po sa mga may pamilya na mga chikiting, ayan na. Yung mga moments o pagkakataon ka-vibes na long weekend ay dapat talagang sinasamantala natin yan para sa ating family bonding, 'di ba? Sa buhay kasi natin kailangan kumayod para of course mabuhay ang pamilya. Kaya kapag may chances gaya ng mga long weekends, ilaan na natin yan sa pamilya and spend some quality time with them, 'di ba? Yan yung mas maaalala nila dahil hindi ang mga material things ang maalala ng mga chikiting, ang mga kabataan, 'di ba? Yung time na binigay nyo sa kanila because time flies so fast, ka-vibes. Kaya baka posibleng magsisi ka sa huli dahil hindi mo napapansin, naglalakihan na sila, di ba? At nag-iiba na mga gusto nila. Ang mas mahirap pa niyan, yung magkaroon na sila ng sentimiento sa mga magulang. Dahil pwede silang mainggit sa ibang mga kaibigan, pamilya na nakikita nila na bakit dito ganito, sa ganyan, di ba? Lalo na ngayon with the presence of the social media, ka-vibes, 'di ba? Yung hindi nakakasama, yung pag nagbabakasyon, yung mga pamilya nila, yun yung sad. I know hindi madali ang buhay at kailangan natin ng mas mahabang pagtitiis maliban na lang kung namulat ka sa marangyang pamumuhay, 'di ba? Kaya kailangan talaga ang magbanat ng buto. Ayan, at para ma-enjoy paminsan-minsan. Sabi nga nila, ang pagtitiis raw ay mabuting gantimpala. Yan kapag ikaw nagtitiis ka, 'di ba? Ka-vibes. Totoo yan na walang ibibigay sa ating pagsubok na hindi natin na kakayanin, 'di ba? Ako kasi naniniwala diyan meron lang talagang iba na sumusuko agad, 'di ba? Binigyan lang ng pagsubok, naku, sumuko na agad. Yan, ang mga natatakot harapin yung challenge nila sa buhay kaya hindi inabot or inabot yung ginhawa. Ayan, kaya nga feeling ko may kinalaman rin ito sa kasabihang nasa huli ang pagsisisi, ka-vibes, dahil sinukuan mo agad at hindi ka nagpursige. 'Di ba? Ayan, nagsisi ka sa huli. Alin ba diyan ang naranasan mo na? Yung mapagkaitan, nagtiis ka-vibes, at nagsumikap, tapos, o mas pinili mong sumuko na lang at magkaroon. Ayan, yung pinili mo na lang na, ay, suko na ako, hindi ko na kaya Tapos nagsisi ka sa huli. Go, share mo na yan, ka-vibes ha. Sa tingin ko, lahat naman tayo ay may ganyang experience. Either pinagkaitan o nagkaroon ng maling decision sa buhay, kaya umabot sa pagtitiis, umabot sa pagsisisi. Ang tanong lang is, ano ang kinalabasan ng pagsubok na ito? Ayan, minsan kahit na simpleng pagpili lang sa taong gusto natin, 'di ba? Napapagkaitan pa tayo dahil hindi ikaw yung gusto. Iba yung gusto. Nagtitiis lang na makita. Basta makita ko na lang siya masaya, Kathy G, okay na ako kahit hindi niya ako mahal. Basta matulungan ko lang siya, Kathy G, okay na ako. Ang ending, ano nangyari? 'Di ba? Ayun. Pero for sure, may mas malalim pa tayo mga karanasan natin sa buhay, ka-vibes, na ang pagsisisi ay nararamdaman natin kapag tayo ay matanda na. Nararamdaman natin ang pagsisisi kapag ayun, very impulsive kasi tayo, ka-vibes, 'di ba? Ang hilig natin yung bigla-bigla na lang magdedesisyon, ganyan. Then eventually ay teka lang, mali. Ikaw, ka-vibes, anong isang bagay na ipagkait sa'yo at pinagtiisan mo? Ano ang naging ending? Ano ang kinalabasan? Pinagkaitan? Nagtiis? Anong kinalabasan, ka-vibes? Sabangan niyo po ang ating story for today. Nababasahin ko po galing kay Orang. Alam niyo, nakaka-touch po ang ating story ngayon. Nakakalungkot. Ito yung totoong storya na akala natin okay lang, nandyan nakikita natin yung tao or nakaramdaman natin yung mga mahal natin. Pero papaano kung dumating sa point na, ay, talaga lang nasa huli ang pagsisisi, ka-vibes. Kasama niyo na naman po ako. Siyempre, ang guidance niya sa Usaping Pag-ibig, Kathy G, ngayong Holiday Friday. Siyempre, dito sa Love Me, Kathy G, all the way hanggang 3 p.m. po tayo magkakasama-sama, ka-vibes. Kaya, wag bibitiw ha.
Diyan ka lang, magbabalik po ang Love Me, Kathy G, dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Love me. Nako, I'm not a superwoman pero mga mommies, malapit na po ulit talagang maging superwoman. Oo, dahil pasukan na 'di ba? Next week and the following week, second week ng June, pasukan na rin ng lahat. Kaya naman ako, you'll be a superwoman. Kahit naman walang pasok, may pasok, superwoman naman po talaga ang mga kababaihan. Lalo na po ang mga mami, sa mga nanay, inang, ano pa ba, Mudra Kel's mama. 'Di ba? Oo. Superwoman na lahat ay kayang gawin. Ganon din naman sa taong in love, 'di ba? I'm not a superwoman kasi hindi ko kayang mabasa kung anong nasa utak mo. Hindi ko kayang tiisin lahat ng mga pinaggagawa mo sa akin. I'm not a superwoman. Nagre-react din ako, nako, ka-vibes. Siyempre, Love Me, Kathy G po ang inyong pinapakinggan ngayon pong araw po ng Friday. Thank God it's Friday na naman. Nako, ka-vibes ha. And Friday maaraw pero mamayang hapon mararamdaman na po natin ang mga pag-ulan-ulan. Kaya naman po, again, paalala po sa lahat na make sure bago kayo pumasok sa trabaho, kung saan man kayo pupunta, magdala na lang kayo ng payong para sure. 'Di ba? Para hindi kayo na uuulanan, ayan, nababasa ng ulan. And according po sa pag-asa 11 to 19 cyclone ang pwede pong pumasok sa ating bansa, sa Philippine Area of Responsibility hanggang November. And usually kapag December 1 to 3, isa hanggang 3 bagyo ang pumapasok po kapag December. Pansin nga natin, di ba, kung kailan, minsan sasabihin natin, bakit ba tuwing Pasko? Kung kailan Pasko umuulan? Well, yan po according to pag-asa. And isa hanggang 2 bagyo naman po ang pwedeng pumasok ngayon pong buwan ng June, ha? Oo, kaya naman ako, sabi ng mga chikiting, hindi pa nga bumabalik sa school, bakasyon na ulit. Oo. Huwag masyado maligalig. I-ready nyo na yung mga kailangan para sa tag-ulan, lalo na yung mga kabataan na papasok po sa school at balik eskwela. But anyways, ka-vibes, ano yung pinagkaitan? Nagtiis. Anong kinalabasan? Ikaw ba napagkaitan ka ba ng tadhana, ka-vibes? Nagtiis ka doon sa pagkakait sa'yo ng tadhana na yon? Ano sabi, Kati G, napagkaitan po ako ng kagandahan, ng kagwapuhan. Okay lang yan, tiisin mo yan. Tiisin mo yan kasi dahil ngayon may sensya naman na, 'di ba? Ang dami nang pwedeng gawin basta ikaw ay may datong, may money, 'di ba? Anong kinalabasan? Eto ang ganda ko na ngayon. Eto ang pogi ko na ngayon. Ganun lang 'yon. Pinagkaitan ng pagkakataon na magkaroon ng jowa, nagtiis ka pero sa pagtitiis mo na mahabang panahon, dumating ang the one for you. Yun yung sinasabi natin. Huwag agad-agad. Huwag agad panghihinaan ng loob. Huwag agad magtatampo. Laging may pag-asa, ka-vibes. Punong-puno ng pag-asa ang ating pong letter for today coming from Orang. Kaya yan po inyong papakaabangan, ka-vibes. Bisitahin niyo po ang aming FB page, YouTube, IG, and TikTok, 92.3 FM Radio Manila, and my FB page, DJ Kathy G. And tayo po yung napapakinggan din sa 102.3 Baguio. Kamusta po kayo dyan? And 97.5 Jensen. Walang BBTO, ka-vibes. Magbabalik po ang Love Me, Kathy G, dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. 92 Manila. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes. Don't fall in love with a dreamer. Ayan, dahil puro na lang pangarap, walang kilos. Puro panaginip, ano ba? Ayan, ka-vibes, Jeff, Love Me, Kathy G pa rin po ang inyong pinakikinggan. Kamusta ka naman dyan, ka-vibes? Pinagkaitan, nagtiis. Anong kinalabasan? Katulad nga po ng sinabi ko kanina, marami sa atin ang pinagkakaitan, pero yung pagkakait na yon minsan doon tayo nagiging matatag. Yung pagkakait na yon minsan doon tayo mas natututo 'di ba? Dahil natututo tayong magtiis. Anong pagtitiis ba ang ginawa mo, ka-vibes? Anong pagkakait ang nangyari sa buhay mo at nagtiis ka? Pero ang kinalabasan, maganda? Siyempre, dapat maganda. Abangan niyo po ang ating story for today coming from Orang. Nababasahin ko na po after this beautiful song from Celine Dion. Sabi nga nila, 'di ba? Lahat gagawin para sa atin kapag mahal tayo ng isang tao. 'Di ba? Ramdam naman natin pag mahal tayo ng isang tao, ginagawa nilang lahat para sa atin. Kung saan tayo magiging masaya, kung saan tayo magiging mabuti because they love us. You're doing this to me because you love me. Kathy G. Love
letter. This love letter is from Orang. Dear Kathy G. Magandang araw sa lahat ng sumusubaybay ng 92.3 FM Radio Manila. Lagi ko napapakinggan, Kathy, ang mga liham na iyong binabasa dito sa iyong programa. Kaya naman nagpadala na rin ako ng aking kwento para maging inspirasyon sa iba ang kwento ng aking pamilya. Orang na lang ang itawag niyo sa akin from Olongapo, Zambales. 60 years old na ako, Kathy, at sa edad kong ito, marami na akong pinagdaanan sa buhay. Simulan natin, Kathy, ang kwento noong ako ay bata pa. Lumaki ako sa isang payak na pamumuhay, simple man ang aming pamilya, Kathy, pero masasabi kong masaya kami. Panganay ako sa 12 magkakapatid, kaya magulo, maingay at masigla ang aming tahanan. Isang hamak na tagabantay naman ng isang palaisdaan ng tatay ko at ang nanay ko, Kathy, ay isang may bahay lang. Kaya ang kinikita ng aking tatay ay sapat lang na pambili ng pagkain ng aming pamilya. Kaya nung maliliit pa lang kami ng mga kapatid ko, Kathy, sa halip na tumutok kami sa pag-aaral, ay napipilitan kaming magbanat din ng buto. Ito ay para makatulong sa tatay ko kahit naiinggit ako sa mga kaibigan ko na nakakapag-aral. Wala akong choice. Pumasok akong tindera sa tita ko, may pwesto kasi siya sa palengke at noong kinakailangan niya na makakatulong, ako na ang kinuha niya. Dahil nga malaking pamilya kami, Kathy, ipinaalaga ng nanay at tatay ko ang iba kong mga kapatid sa aming mga kamag-anak. At kahit sa ibang pamilya lumaki ang mga kapatid ko, kita ko naman, Kathy, na hindi rin naman naging marangya ang buhay nila. Lumaki silang nakikisama at nagtatrabaho pero kahit papaano, Kathy, ay napag-aral sila ng mga umaruga sa kanila. Ako lang ang hindi nakapag-aral sa aming mga magkakapatid. Isa rin siguro ito sa mga dahilan kung bakit maaga akong nakapag-asawa. Sa edad na 16, Kathy, nakilala ko si Greg, taga Olongapo rin. Nabiyayaan kami ng 3 mabubuti at mapagmamahal na anak. Dahil sa hirap ng pinagdaanan ko sa buhay, ayokong maranasan ng mga anak ko yon. Kaya nagsumikap kaming mag-asawa na maghanap buhay para mapag-aral at mapakain ang aming mga anak. Noong kabataan kasi ng nanay ko, Kathy, may pagkamalupit siya. Siguro dahil na rin sa lumaki ang nanay ko sa batas militar na pamumuhay kaya ganun din siya sa amin. Kathy, kung nakapag-aral ako, hindi siguro ako tindera ngayon na kakaba-kaba kapag matumal ang benta. Tumanda na ako, nagsisilaki na rin ang mga anak ko at may kanya-kanya ng pamilya. Dumating ang araw, Kathy, na kinatatakutan ko. Ito ay ang pumanaw ang tatay ko. Dahil matanda na ang nanay ko at wala rin ni isa sa mga kapatid ko ang gustong umako sa pag-aalaga sa kanya, napilitan na ako or sa akin siya tumira. Sa totoo lang, Kathy, noong una ay medyo sumama ang loob ko kasi sa aming mga magkakapatid, ako na yung pinakamahirap sa buhay. Nadagdagan pa ako ng responsibilidad. Kahit na may mas kakayanan ng mga kapatid ko na alagaan at sagutin ang mga pangangailangan ng nanay namin, ay sa akin pa rin nila ito iniasa. Magandang naging buhay nila dahil sila ang mga nakapag-aral at nakakuha ng magagandang trabaho o pagkakakitaan. Isa rin siguro sa dahilan, Kathy, kung bakit ayaw na nilang alagaan ng nanay namin ay dahil may edad na ito, unang-una makulit, bugnutin at mahirap ng alagaan, kaya ayaw na nila itong akuin. Kaya naman madalas, Kathy, na napapagalitan at nasisigawan ko ang nanay ko. Akala ko ay sinasadya niya ang ganong ugali until nalaman ko, Kathy, na may Alzheimer's na pala siya nang kumonsulta kami sa doktor. Kaya pala para siyang paslit sa kanyang ugali dahil pati maliliit na bata ay pinapatulan niya kahit hindi naman siya ganun dati.
Pati kapitbahay Kathy, inaaway ng nanay ko kaya kahit mali na sigawan at pagalitan ko siya ay nagagawa ko na. Alam kong anak lang ako, walang karapatan na manigaw ng magulang. Subalit minsan nakakalimot na rin. Kathy, pumanaw ang nanay ko. At sa kanyang pagkawala, akala ko ay gagaan na ang buhay ko. Hindi pala. Mas lalong naging mahirap ito para sa akin dahil hindi man lang ako nakahingi ng tawad sa kanya. Sa mga paglalapastangan ko sa kanya. May mga masasakit na salita akong binitiwan, Kathy, na hindi ko naisip na kahit may Alzheimer siya, ay alam kong naiintindihan pa rin niya ako. Na hanggang ngayon ay daladala ko pa rin. Alam mo ba, Kathy, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ay lagi ako nagdadasal at humihingi ng tawad sa nanay ko. Pero may bubog din kasi ako, Kathy. Bubog sa mga magulang ko na sana hindi kami naghirap kung hindi kami sobrang dami at kung mas nabigyan kami ng magandang buhay. Sa ngayon, madalas ko pa rin naaalala ang nanay ko lalo kapag namimili kami ng anak ko sa mall. May isang pagkakataon, Kathy, na birthday niya ay binigyan ng mas maganda at mamahaling damit ng isa sa aking mga kapatid, ang aking ina. Pero ayaw niya tong suotin. Mas gusto na daw niya yung simpleng duster na ibinigay ko sa kanya. At Kathy, madalas rin tumulo ang luha ko dahil every time na pupunta ako ng palengke at makakakita ako ng maliliit na hipon ay naaalala ko pa rin ang nanay ko. Paborito niya kasi ito. Kapag wala siyang ganang kumain, ipagluluto ko lang siya nito at siguradong gaganahan na siyang kumain. Noon, Kathy, akala ko ay burden siya sa amin. Kasi nga, hindi naman kami mayaman, may dagdag pa akong alagain. Nagkamali pala ako. Narealize ko na lang na dahil ako ang nag-alaga sa nanay ko, ay mas nakilala ko siya. Lamang ako sa mga kapatid ko dahil mas mahabang panahon ko siyang nakasama. Mas lumalim pa ang pagiging mag-ina namin at marami akong natutunan sa kanya. Naramdaman ko rin na ang pagmamahal na inakala kong hindi ko na nararamdaman galing sa kanya. Kathy, may mga katanungan pa rin kasi ako sa isip ko na what if na pag-aral ako ng nanay ko? What if mas tinutukan niya kami? Baka hindi ganito ang buhay ko ngayon. At baka mas nabigyan ko pa siya ng mas maayos na pumumuhay nung tumanda na siya at hindi na kami halos kilala. Pero nandyan na yan, hindi ko na mababago ang tadhana, pero kung maibabalik ko lang ang panahon na buhay pa siya, ipaparamdam ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Kasi Kathy, kahit nanay na ako, kailangan ko pa rin ng aruga ng isang ina. Dahil sadyang napakahirap mawalan ng magulang. Maraming salamat sa pagbasa ng napakahaba kong liham. Nagmamahal. Orang. Oh, diba? Iingatan ka. Nako, nakakalungkot ha, itong story ng ating letter sender na si Orang. Ano nangyari, Orang? Diba? Well, talaga naman ganon, hindi natin na masasabi, diba, na alam mo yun, na parang magre-reklamo ka talaga eh. Na parang ako na nga itong ganito, ako na nga yung kulang sa aral, hindi nakapag-aral na maayos, tapos akin yung pa ibubuntong lahat. Sa magkakapatid talaga, kapag marami kayong magkakapatid, ganyan at ganyan talaga yung mararamdaman nyo. But then, be thankful. Dahil nga, sabi nga, katulad nitong si Orang, nagpapasalamat siya dahil mas nakilala niya yung nanay niya. Tingnan mo yung mga kapatid mo, hindi nila kilala yung nanay nila. Yung mga gusto nila para sa nanay mo, hindi gusto ng nanay mo. Ayan, well, dito nga natin masasabi na nasa huli talaga ang pagsisisi, di ba? Kung minsan nakakapagsalita tayo, nakakapagsabi tayo ng mga hindi magaganda sa isang tao, 'di ba? And then eventually, kapag yung taong yun nawala na sa paningin natin, hindi na natin nararamdaman, doon lang natin nare-realize na, ay teka lang, may mali pala akong nagawa doon sa taong yun, 'di ba? And magsisi ka man, huli na. But then, well, itong ating letter sender na si Orang, Kathy G, hanggang pagdadasal, hanggang ngayon pinagdarasal ko na lang na sana
mapatawad ako ng aking ina. And I'm pretty sure naman, Orang, ang nanay mo ay nandyan pa rin. Iniintindi ka kasi dun sa huling sandali niya, ikaw ang kasakasama niya, 'di ba? Oo, kailangan pa rin natin, kahit gaano tayo katanda, ang aruga pa rin ng isang ina ay hanap-hanapin natin, 'di ba? Aminin niyo yan ka-vibes, kahit na may asawa ka na, hinahanap mo pa rin yung nanay mo. Minsan, mami, 'di ba? Magnasasaktan ka, kapag may nararamdaman ka, kapag may sakit ka, 'di ba? Ang hinahanap mo nanay mo, 'di ba? Kasi feeling natin kapag alam mo 'yun, kapag yung kalinga ng nanay natin, kapag niyakap lang tayo or kinis tayo ng iba pa rin 'di ba? Parang gumaling ka na kagad 'yon, ganon. But then, ayan, para sa may mga nanay pa, ayan, mahalin natin yung ating ina, 'di ba? Hindi natin masasabi, lalo na kung matatanda na sila, kung hanggang kailan na lang natin sila makakasama. Lagi tayong maging mapagpasalamat sa gaano man kalaki or kaliit yung ginawa sa atin. Always say, thank you. And para po sa ating mga magigiting na ina, salamat. Para kay Orang, thank you, Nay. Payuhan po natin siya, ka-vibes. Starting all over again for Orang after mawala ang kanyang ina. Ayan, na siya po ang nag-alaga sa kanya, napunta sa 12 magkakapatid. Lahat ito ay napunta sa pag-aalaga ng kanilang mga pamilya, ng kamag-anak. Sila yung nagkaroon ng magandang buhay, magandang trabaho. Pero kay Orang po napasan ang kanyang pag-aalaga sa kanyang ina. Na for Orang, nung una, of course, it's hard for her to accept dahil Kati G naman, ako na nga ito naghihirap. Ako pa itong mag-aalaga dun sa nanay namin. 12 kami, di ba? Oo, sila yung may magandang buhay, pero bakit sa akin? Di ba? At first, you'll question na parang, teka muna, ako lang ba ang pwedeng mag-alaga dito? But if you will realize na parang napakaswerte mo, Orang. Ikaw ang mas nakilala ng nanay mo. Nagkaroon ng Alzheimer ang nanay mo, pero ikaw ang kasakasama. Ikaw pa rin yung tumatatak sa kanya. Hindi ka man yan nakikilala sa paningin o kung ano man yun. But yung feeling ba, yung pakiramdam ng ina, alam niya na may isa siyang anak na nagbibigay paghalaga sa kanya at ikaw yon, Orang. And yun nga po, nasa huli, ang pagsisisi, sabi nga ni Orang, Kathy G, nagdadasal ako, humingi ng kapatawaran dahil hindi, of course, meron siya naging hindi magandang treatment sa kanyang ina, nasisigawan niya, 'di ba? Na minsan naman kasi talaga na makulit, 'di ba? Yung ganun bumabalik sa pagkabata. Marietta Ombak says, Good PM Kathy G, sana wag nang maghinanakit sa buhay si Orang. At least siya pa rin ang pinagpala sa lahat ng kanilang magkakapatid. Bagamat mahirap lang ang kanyang buhay, mayaman naman siya sa pag-aaruga, lalo na sa kanyang ina. Ayan, totoo naman yan. Thank you, Marietta Ombak. Sabi ni Renato C, nasa huli talaga ang pagsisisi, Kathy G, pero pasalamat na rin si Orang dahil siya ang nag-alaga sa kanyang ina hanggang sa huling sandali. Kahit pa paano, nakabawi na rin siya nung kung ano man ang kanyang hinanakit sa kanyang ina. Hula ko po, title ay Duster. Ayan. Sige, hula lang ha, ka-vibes ha. Doon po sa mga gustong sumali at maghula ng ating title for today, hula lang ng inyo pong title and of course kasama na inyong reaction at ipadala po yan sa 0916-563-1777. Ayan. And Kathy G, sabi ni Sari Lerma, para sa sender, nakakalungkot man ang nangyari sa kanyang nanay. For sure, kung nasaan man ang nanay niya, masaya na yon. Ayan, dahil hindi siya naman naging pabaya sa kanyang mga anak eh. 'Di ba? At least sa konting panahon, nagkasama sila ng kanyang nanay. At saka, nakakainis yung mga kapatid, Kathy G, nakakainis, nakaka-imbier na. Oo, sa dami nila, 'di ba? Kathy G, sabi ni Sadie Del Moral Aquino, ayan, naputol yung kanya pong reaction. Naiyak po ako. Happy, sad story po. Naiyak po ako sa story today. Na-miss ko po tuloy yung nanay ko. Ayan. Oo, I'm sure naman talaga ako, actually, while reading the story, 'di ba, medyo nakakaantig, nakakalungkot, 'di ba? Kung minsan talaga bilang isang anak, alam mo 'yun, kapag yung medyo nagkakaedad na yung mga magulang natin, 'di ba? Minsan nakakaramdam tayo ng inis pero hindi dapat eh. We have to remove that yung feeling na pagkainis dahil dapat lagi tayong thankful sa kanila. 'Di ba? Yun nga eh. Wala tayo sa mundo kung wala sila. All I can say, nalaki ako kasi kasama ko pa mama ko until
her last breath, Kati G. Yung dalawa kong kapatid, dead ma sila sa mama ko, pati sa akin. I am living alone, nakikipamilya na lang ako sa best friend kong, si June Marlim. Pabati po JSL Fashion Couture sa Imus Cavite, Jonathan Latona and Ate Ian. And of course, si Yausap Gaylord Bengson. Thank you, Yausap. Ayan, at sa lahat pa rin po na nagbibigay ng payo for Orang. Tuloy lang ka-vibes sa pagbibigay ng payo. And those comments are coming from Facebook. Ayun, yung mga binasa ko po ay coming po from Facebook. Hello, Gloria King, Miss Shano, Farges Real, Miss Altesa Sino Cruz, happy Friday po sa inyo. Kenneth Patrick de la Cruz at sa lahat po nagpapadala pa rin ng reaksyon at payo. Standby ka-vibes. At bisitahin niyo po aming FB page 92.3 FM Radio Manila. Ganun din po ang aming YouTube, IG, and TikTok. Magbabalik po ang Love Me, Kathy G dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Love Me, Kathy G. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Stay the same. Kapag ikaw ay mabuting tao, you have to stay the same. Oo, huwag ka magbabago. Pero kung ikaw ay, alam mo na, may nagawang hindi maganda, magbago ka na, magpakatao ka na. Ayan, diba? And ka-vibes, 2:22 na pong ating oras still. You're listening to Love Me, Kathy G. Pinagkaitan, nagtiis, anong kinalabasan? Pinagkaitan dahil sa 12 magkakapatid, tanging si Orang lang ang hindi nakapag-aral dahil siya po ay kasama ng kanyang ina. Nagtiis dahil sa katandaan ng kanyang ina, kung minsan nakakasabi siya ng hindi maganda. Nagtiis dahil sa hirap ng buhay, still ginampanan niya ang pagiging anak. Anong kinalabasan? Siya ang nakilala. Siya ang naramdaman ng kanyang nanay kahit sa huling sandali nito, 'di ba? Alam niya kung anong mga gusto ng kanyang ina compare dun sa kanyang 12 or yung compare dun sa kanyang mga kapatid. Well, sabi ni Engineer Tadeus Conti, hello, napakaswerte ni Orang sa pagiging ulirang ina niya, lalo na sa kanyang ina na hindi lubos na ipinadama ang kalingat atensyon subalit sa huli namumukod tangi niyang inaruga, kinupkop at naipadama ang kahulugan ng pagmamahal. Mapalad siya sa magkakapatid sa dahilang na iparamdam niya ang naging buhay ng ating Panginoong Hesukristo na kahit binaliwala na mga pagano naroroon ng Diyos upang magmahal imbes na mahalin, isang walang kapantay na achievement sa kabila ng pagkalimot ng tao. Miss Kathy, mas dakila si Orang dahil kung naging professional siya at sa malamang na hindi, niya magagampanan ng mag-ukol ng panahon sa pag-alaga ng ina niya. Sa bandang huli, batid ng Diyos ang kabutiang ipinalasap ni Orang sa kanyang ina at ako'y saludo sa kanya. Thank you, Engineer Tadeus Conti. That's from text line. Salamat po. And another one from Facebook, si Bernard Laurejas. Long time no si Kathy G. Advance happy birthday kay Ma'am Josephine Repolo Ascanio, wishing good health, more happiness, and then ayan, and enjoy every moment of your special day. God bless you always. Greetings from SJPS PES family. Ayan, thank you. Ka-vibe, sabi naman ni William Mortel, Kathy G. Nakakalungkot yung nangyari sa letter sender. Dapat natin pahalagahan ang mga taong nasa paligid natin kasi kahit ano pa yan, naging parte pa rin sila ng buhay natin. Totoo naman yan, ka-vibes. Huwag tayo maging madamot sa pagmamahal at of course, lalo na sa pagpapasalamat sa ating mga mahal. Ayan, kahit nga lang, hindi na sa mga mahal natin sa buhay, sa mga taong gumagawa kahit simpleng bagay lang na ginawa sa atin. Let's be thankful. Ayan, be grateful all the time. Alam niyo ba, speaking of Alzheimer, dahil ang ina po nitong si Orang ay may Alzheimer, ka-vibes. Ang Alzheimer's disease po ay ang pinaka-common cause ng demensya. Halos 6.9 million people po sa Amerika. Ang edad 65 and older ang may Alzheimer's disease. Sa 55 million people sa mundo na may demensya, 60% to 70% po dyan ay sinasabing may Alzheimer's disease. Ayan. And according po yan sa Mayo Clinic and according naman po sa National Library of Medicine, ayon sa isang pag-aaral, bagamat may iilang nabibigatan o burden sa caregiving, lumalabas po pa rin na merong satisfaction at positibong epekto ito sa nag-aalaga or caregivers. Oo, mas sumahaba pasensya mo 'di ba? Kapag ikaw ay isang caregiver, nag-aalaga ka ng isang tao, 'di ba? Magtitiis ka, nagiging matiisin ka at humahaba ang pasensya mo, of course. Ayan, ka-vibes. Ano ko, pwede pa kayong humabol para po sa ating
letter sender na si Orang kung meron pa kayong gustong sabihin, reaksyon at payo for her. 0916563177 again, or amin pong FB page, YouTube, IG, and TikTok, 92.3 FM Radio Manila. Walang bibitiw ka vibes, tuloy lang ang tugtugan dito sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-vibes. Love me. I can wait forever. Ayan, kung talaga naman makakapag-antay ka sa forever, darating at darating din ang ginhawa para sa'yo. Kahit na ikaw ay pinagkaitan, basta ikaw ay marunong magtiis, ang kakalabasan nito ay kaginhawaan pa rin, diba? As long as you're willing to wait forever. Ayan, forever ba ako mag-aantay, Kathy G? Forever. Hindi naman naabot sa forever kung ikaw ay kumikilos agad, diba? Ka-vibes. Ayan, ako, syempre, dito na po tayo sa ating final hour of final advice para sa ating letter sender na si Orang. Si Orang po na napakaganda ng kanyang story na i-share sa atin. Ito'y parang nagbukas sa ating isipan na ang bawat tao ay dapat binibigyan natin ng pagpapahalaga, 'di ba? Dahil mahirap na magsisi sa huli, katulad ni si Orang na Kathy G, sana noon pa, kung alam ko lang itong sakit niya, inintindi ko, may Alzheimer's ang aking ina, inintindi ko siya. At ngayon, hindi ako nasasaktan at nagsisisi. Although, hindi naman natin maaalis na yung naramdaman nitong si Orang dahil sa kanya naatang lahat eh. Sa kanya nabigay lahat yung burden eh. Imagine, labing dalawa sila magkakapatid tapos sa kanya lang napunta lahat, 'di ba? Yung pag-aalaga, pag-aaruga. But then, meron din naman magandang kinahinatnan 'yan. At maraming salamat po sa lahat po na nagbigay ng payo at reaksyon sa ating letter sender na si Orang. Ayan, thank you so much, ka-vibes. Alam nyo, mararamdaman lang natin ng kahalagahan ng isang tao pag wala na ito sa atin. Diba? Pag hindi na natin nararamdaman, hindi na natin nakikita. And for you, Orang, huli mo man na-realize na mali yung naging pakikitungo mo sa iyong ina, ang importante, pinagsisihan mo na ito at kahit sa huling sandali ng kanyang buhay, ikaw ang nakasama niya at nagbigay pa rin ng pagpapahalaga. You know what, lagi nating tatandaan hanggat kaya nating magpakita ng kabutihan at pagmamahal, gawin natin kahit minsan nahihirapan tayo. Dahil in the end, tayo pa rin ang marireward ng kabutihang ito. Thank you so much sa pag-share mo ng iyong story sa amin. At again, sa gusto mag-share ng story, mag-email lang po kayo lmtkathyg@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio Manila. Ayan, ka-vibes, thank you for keeping me company and enjoy the rest of the week. Happy weekend everyone and happy Eidil Adha. Ayan, sa ating mga kapatid na Muslim. And bukas, magkarinigan tayo. OPM Meetback. Of course, ako pa rin po ang inyong makakasama, Kathy G. And Love Me, Kathy G. On Monday ulit, magkarinigan tayo, ka-vibes. Uy, and congratulations dahil meron po tayong winner for today at may nakahula po ng ating title na Alzheimer's. Congratulations to you, Joel Lee Joy Salvador. Ayan, from Lucena. Aba, napakalayo Ayan, hello po sa inyo dyan sa Lucena. Maging mabuti sa magulang at mahalin sila habang buhay. Congratulations, Joel Lee Joy Salvador. Ikaw nanalo ng 500 pesos. Abangan mo na lang yan na ipapadala sa iyong GCash. Okay? And this time, syempre, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating tugtugan at pagbibigay saya sa inyo, ka-vibes. Dahil kasama na natin ang tambalang Jai Kim. Ayan, syempre, alas 3 hanggang alas 5:30 ng hapon, makakasama niyo na nga po ang favorite na merienda tuwing hapon. Ito ang Banana Crew! Ayan, ako biyernes na nga po mga ka-vibes, So parang ang eksena ay talaga namang itodo-todo na natin dahil wala naman din katsyapikan sa kakalsadahan. Uy, diba? Yes, Totoo. ang saya. Totoo. Ang saya, diretso ang biyahe. Siguro mga 7 to 8 minutes ko lang kinuha mula Uy, bayan really, hanggang dito. Ang bilis, ha? Super. May mga sasakyan pero hindi kagaya nung very congested talaga. Correct, Wow, exactly. sorry, congested. Hindi nyo kaya. Ayun. Sige, Diba? explain more. Congested is like when you're sick. Oh, Ay, sa ilong pala yun. Congestion. Uminom ka na. Uminom ka na ng Beauty Derm Vitamin C. Yes! Ay,
Ay, syempre dahil ano ba, long weekend ngayon tas ang saya, tas walang traffic. Pero ito muna, Jai, bago ako mag-exit dito. Syempre, Yung alam mo, mga Friday pamalakasan ngayon eh. tanong. O, kanina nakita kita kumakain ka. Anong kinain mo? Anong lunch mo? Sarap. Barbecue na tinake out ko kagabi, natira yan siya. So, Ay. syempre, kaysa masayang, laging ganun Tama. ako. Pagka natitira, tinitake out ko Pwede talaga. naman, tas iinit mo na lang. Tapos iniinit ko kinabukasan ganyan. Tapos inalok ko nga si Kate, yung anak Oo. niyo, Ate Cathy. Tapos in English ako, sabi niya, Sabi niya? we're not having lunch yet and I'm not feeling eating something like gano'n. Okay. Hindi pa daw sure. Tapos tinanong ko siya. Sabi niya, what's that smell? Kasi init ko, di ba? Tapos sabi ko, it's barbecue, it's grilled, ganon. Tapos, ayun, narinig niya ba tayo? Tapos parang ang chika niya, sabi ko, you want? Sabi niya, I'm not feeling, hindi pa daw ready. Basta Hindi pa English. siya ready kumain. Mahirap. Basta ganon. Uy, Mahirap. same tayo. Oy, teka lang, barbecue yan. Ang sarap i-partner sa munggo niyan din, ha? Correct, on a Friday. Tapos Oo. sabi ko sa kanya, where do you want to eat? Ganyan, sabi niya. You want camphor? Sabi niya, you tell that to my kuya, that's his favorite. Oo, alam mo naman, favorite nila yung burger dun sa ating pinupuntahan. Ayan. Oy, teka lang, dahil Friday, syempre, munggo day. Akala ko may munggo ka eh. Wala. Oo, yan. 'Di ba? O ikaw, Kim, munggo ba pinain mo? Hindi din po. Hindi rin. O sige, huwag na natin pag-usapan dahil susunod na kayo, 'di ba? Abangan po susunod na ang Banana Crew. Syempre, makakasama nyo nga po ang Jai Kim. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes! 92.3 FM.